Sapagkat alam nyo, legal man yan o hindi, ay ang problema, ang epekto niyan ay kay Win Gatchalian. Kasi marami nagsasabi na, ano itong ginagawa ni Cheese doon? Oh. Bakit parang kengkoy daw? Na nandoon siya, wala naman daw siyang ginagawa. Ang dami tuloy meme eh. Hindi, si Win Gatchalian. Oo, kaya nga, ang daming Hindi si meme. Cheese, ang Oo, dami. si Win Gatchalian pala. Opo, Oo. opo. Di ba merong meme na parang interpreter na siya yung sign language, di ba? Nakita mo ba yun? Meron, minimakeup pa niya si Cheese. Meron, pinapaypayan niya si Cheese. Ala, Meron, pinupunasan niya yung laway ni Luis. No? ang daming talaga naman. Kaya yung mga propaganda ng prosecution na no show, ba't wala daw doon, may mga tirada pa sila na kung hindi guilty, ba't ayaw magpakita? Unang-una, wala pong legal obligation na magpakita. Yes. Tayo po ay susunod sa batas. Kung anong pwede sa batas, yun ang pwede. Kung hindi kailangan sa batas, hindi kailangan gawin. E Yun. paano itong mga kritikong ito? Sanay sa bendalo. Yung mga wala sa batas, yun ang pag pinagpipilitan nilang gawin. Huwag nyo nang i-slant yan. Kasi hindi nga kailangan. Kaya nga may abogado, even in an ordinary criminal case, habawa ako. Na-charge ako ng rape. Hindi kailangan every time na may hearing nandoon ako. Oh. 3 instances lang na ang akusado sa isang criminal case ay kailangan na naroroon sa hukuman. Number 1, sa arraignment. Dito naman po, sinabi na nga walang arraignment. Diba, napahiya pa nga si Nuistro eh. Wala ngang arraignment. Number 2, kung i-identify ka ng witness, kailangan ba namang i-identify dito? Si Vice President Sara Duterte. Hindi na. Hindi na, siyempre lahat ng tao kilala siya. Kilala Number 3, yan yung promulgation, yung pagbasa ng sintensya kung acquitted o hindi. Yun. Ewan ko po rito kung kailangan din ang presence niya. Kung magte-testify siya, siyempre, kailangan nandun siya. But, since ito ay nakalagay naman sa rules, hindi required ang presence niya. In fact, pwede naman piliin niyang wag nang sumipot eh. Opo. Kasi, sabi nga ni Attorney Sheila Sison sa opening statement niya, ay ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Kahit walang gawin yung respondent, kahit walang gawin si VP Sara, kung hindi nila mapapatunayan, ay kamoting kahoy maa-acquit. Siyempre, Yun lang. Yun lang nga, ito ay political. Yes. Siyempre, brasuhan yan. Di ba? Brasuhan na yan eh. Opo. Ang tulad itong ginagawa kay Marcoleta, brasuhan, di ba? Anyway, pero sinabi ni Attorney Sheila, tama po ito, ano? Opo. It is not just political. Totoo political. Sui generis nga eh. Pero, in the final analysis, it is also legal. Kaya nga may rules of evidence, di ba? Yes, Kaya nga yes. korte ito eh. Oh. Meron ba namang korte political? Hindi, kangaroo court yun. Oo. Parang yung Yari na. formal investigation ni Gordon. Kangaroo court. Di ba? Hindi pwedeng purely political. Legal din. Kaya nga may rules on evidence. Kaya nga may mga objection, Your Honor. Di ba? Yan. Kaya nga may sumpa-sumpa. Kaya nga sumumpa ang lahat ng mga senadores na sila ay isang impeachment court. Nanumpa sila as senator judges. But ultimately, ito ay constitutional. Yan. Constitutional in the sense na yung intensyon ng konstitusyon on transparency and accountability ang dapat masunod. Ang problema, doon pa lang sa presiding officer, sa tingin ko, may violation na pero hindi ko na yan pagkakahabaan kasi nasa hukuman na may nag-file na po ng kaso na kine-question yan. Yun na. Okay. Si Alan Peter po Cayetano ay nag-file na rin ng kaso na kine-question yung proceedings in June 3 and by extension, siyempre, yun na ring proceedings subsequent to June 3. Kasi kung null and void yung June 3, lahat ng nangyari ay null and void. Kaya nga, dapat sana madesisyon na ito bago pa magtuloy-tuloy. Can you imagine, sabi nga niya, ilan tayo dito? 30 weeks. 30 weeks tayong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway, maiba po tayo ang amin pong hinihilingan ng get well soon. Yan. Yes. Si Senator Dante Marcoleta. Kasi
sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress yung tao. Kayo ba naman hindi mai-stress sa Tao rin ginagawa sa tao inyo? lang. O, tao lang yun. Kung ano-anong ginagawa nyo, may plunder pa kayo nalalaman. O bago, aarestuhin nyo ron sa ang bilis ng pag-deny. Tapos sa Bigat huli, yun, ha? hindi pala sigurado. O yun nga. Yun ang Oo, masakit diba? eh. Oo. Stress talaga yan. Oo. Ang mismong ombudsman, di ba? Ano Opo. sabi ng ombudsman? Opo. Ano sabi ng ombudsman? Di ba? sabi Question nila of law daw. Hindi pa sigurado kung totoo yung kaso o hindi. Kaya Yung nga mga ganong words, nakakatakot yun. Kasi, Oo. Nag-statement ba naman ng ombudsman, ang sigurado na daw, tumanggap si Marcoleta. oh. Pero hindi pa niya sigurado. Oy, happy 3,000K live Ay, viewers! thank you. Sa DCAR. Oh, diba? Hindi pa daw siya Salamat. sigurado sa existence ng plumber. Yun. Ang alam daw lang nila, tumanggap ng 70 million as campaign donation. Pero question of law pa daw yun kung plunder. Question of law pala, bakit pinailan mo? Agad-agad. Ano namang style yan? Nagiging obvious tuloy, Ginoong Boying Remulla, na ginawa nyo lamang ito dahil kayo ay puppet ng Malacanang at gusto nyong mabawasan ang mga senator judges na sa tingin nyo ay kumakampi kay Vice President Sara Duterte. At hindi ko po masisisi. Alam nyo, nagulat nga ako kung ba't inamin ni Ombudsman Remulla ito baka naman na bumaba ang banal na espiritu sa kanya at bigla siya nagsabi ng katotohanan. Kinausap siya. Oo, baka kinausap siya. Kasi, pero nakakalungkot, hindi ka pala sigurado, pinakulong mo yung tao. Di habang sinisiguro mo, nakakulong. Hindi ba dapat ang batayan ng pag-file ng kaso na ikaw mismo, Mr. Remulla? You should know everything. Ang nag-lay down nung nasa DOJ ka pa. It is at Tama. probable cause with reasonable probability of conviction, with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na ma-convict. Otherwise, nagsasayang lang ng pagod, gastos, oras ang pamahalaan. Correct. Katulad ng DOJ or Ombudsman. Kita mo ha, actually, matagal na po nating sinasabi yan at hindi po tayo nagkokomento doon sa merits ng kaso sa Sandigan Bayan kasi hindi po natin alam yon. Hindi Wala po tayo pa tayong abogado ano dyan. either ni Marcoleta o ni Mike Defensor doon. Opo. Humaharap lang po ako sa kanya noon sa NBI. Okay. Kasi po, matagal na namin sinasabi at nagtataka nga kami, nagkakamot ng ulo ang maraming tao kung bakit plunder ay ang elemento po ng plunder ay 4. Yun na. Pag Sige. binasa nyo yung Estrada versus People, at yung Macapagal Arroyo versus People, Okay. na ang sinabi po doon ay naabsuelto nga si dating Pangulong Arroyo sa kasong plunder kasi malakas daw yung sex appeal ng abogado. Sa abogado pala yun. Biro lang po. Okay, Oo. pwede. Ito mga elemento. Sige po. Okay. Number 1, ang akusado ay pampublikong opisyal, public official. Pwede ring pribado na tao, pribadong individual kung siya ay nakipagsabuatan